Mahirap yung audition sa PGT ngayong season. Yung sa akin, Oo. oo, kasi tawag doon, una-una, wala akong idea kung ano yung gagawin, kung ano yung gagawin sa PGT. Nakapag-audition na ako sa mga TV show dati, pero yung PGT kasi parang hindi ako ganun kakumpiyansa kasi yung nasalihan ko, labanan lang ng comedy. So, alam ko yung kung may advantage ako o wala sa kalaban. Doon sa PGT, hindi eh. Rumble eh. Kaya medyo sabi ko, puta na, parang alanganin. Kumbaga parang hindi lahat magician. Oo, parang hindi ko alam kung lamang ba ako o dihado. Oo. Anyway, magandang hapon sa inyong lahat, no? Ako nga pala to si Brad. Kasama natin ngayong araw, no, si Anthony Andres. Pilipinas Got Talent season 7 na. 7. Oo. Isa rin Anong siyang season ka ba? Season 5 ako eh. 5. Oo. So isa rin siyang, sa mga hindi nakakalam, isa rin siyang stand-up comedian sa comedy crew at every Friday ba? Ate, meron kaming mga bar shows na regular once a month. Kumbaga umiikot-ikot kami, iba-ibang bar yung pinag-performan namin every month. Around Metro Manila or Metro Manila, meron din kaming nasa South, North, kung saan may available na spot, nandun kami. Speaking of comedy, no? So sa part ng stand-up comedy, nagagamit mo rin yung magic. Oo, yun talaga yung naging yun talaga yung naging advantage ko dun sa mga ibang mga kagaya nating mga comedian kasi nung pumasok ako sa kanila, nag-start din naman ako as point of view stand-up eh. Talagang wala akong magic, joke lang talaga. Pero nakita ko na paano ako mag-excel sa ganitong klaseng surroundings kung lahat kami pare-parehas. So dapat mag-create ka ng something unique. Yun ang ginawa ko. So, nagma-magic naman ako. Bakit hindi ko na lang pagsamahin yung magic, then comedy? Sariling identity. Pero I mean, sino yung inspirasyon mo para, kasi di ba may mga magician or comedian na, puta, idol ko to si okay yung style nito Parang sa ibang bansa, ang pinaka nagustuhan ko talagang act ng comedy si Amazing Jonathan. Sa mga di nakakaalam, yun, patay na pala siya. So, rest in peace sa'yo. Amazing Jonathan. Yun, nung pinapanood ko siya, yung magic talaga niya is puro katarantaduhan lang talaga. Parang soccer magic yata. Oo, ganun. Actually, soccer magic, hindi pa. Kasi soccer magic, parang may magic. May magic talaga. Siya, wala talaga, puro katarantaduhan talaga siya eh. Okay. So, sabi ko, mas madaling gawin to. Kasi, wala akong kailangan billing props. Saka hindi, doon ka komportable. Yun, doon ako komportable. Kasi sa pagkakaalam nung iba, lalo na yung mga beginner ngayon, no, Gen Z na mga magician, pag sinabing comedy magic, kailangan magpatawa ka. Oo. Na using magic, yung props, di ba? Pero malalim kasi pag sinabing comedy eh. Oo, hindi. Kasi di ba, comedy naman kasi, parang alam mo yung, mayroon siyang leveling eh. Oo Ano bang klase yung comedy ginagawa mo? Meron ka bang, slapstick ba yan? Oo. Diba? Yung mga batok-batukan. Ayun yung pinaka mga sinauna. Oo, yan yung mga nasa, party pa ng mga vaudeville yan. Oo, tugak and pugak. No? Chiquito, and pa yung mga, yung nadadapa lang. Diba? Tapos meron tayo okray comedy, yung mga nasa gay bar. Yan, diba? Which is yun talaga yung Yan yung patok sa Pilipino. Oo eh. Kasi ang point of view, medyo minsan, may malalalim na atake dyan eh. Oo. Hindi, minsan parang mga ilang minuto bago mo magets yung punchline eh. Yun naman yun, yung point of view, yung sinasabi nilang pang matalino yung joke. Oo. Kaya yan yung parang term ng mga laymans na pang matalino yan eh, kasi kailangan mo intindihin, kailangan mo pakinggan mo yung comedian, makinig kang maigi para magets mo yung punchline. Pag di mo nagets yung punchline, hindi ka matatawa kasi parang, ano nangyari? Oo. So hindi naman hindi ka natawa, hindi ka naman bobo, no? Oo. Baka mahihain ka lang. Mahihain ka lang. Mahihaing bobo. Kasi, like ni Catherine Bernardo nung napanood ko, ganda ng comments sa'yo eh. Oo, di ba? Parang puta, ako nanonood, sabi ko, puta na, okay ito. O ano to, pasok to. Pero pagdating nung, yung yes or no na, no? Parang nabigla din ako. Pero kasi sa mga hindi nakakaalam, ang comedy kasi talent din siya talaga. Oo, yun talaga. Pero respect naman kay Catherine kasi opinion naman niya yun. Wala naman tayong problema. Sabihin. Siguro ang pinaka hindi lang nagustuhan ng tao kasi nagbasa rin naman ako sa comment section. Ang hindi nagustuhan ng tao, yung sinabi niya na yung comedy is not hindi talent. Hindi. Oo, kasi imagine mo, Brad, di ba? Siya, dramatic actress siya. Ano ba ang counterpart ng comedy which is drama? Kaya nga meron tayong two-faced na picture, 'di ba? Yung mas na nakangiti, mas na naka, 'di ba? Comedy and drama. So pag sinabi niyang hindi talent yung comedy, so ibig sabihin hindi rin talent yung drama. Kasi same lang ng level yung comedy eh.
Yun lang siguro yung plus dun sa sinabi niya. Saka, pagkakaalam ko si Catherine Bernardo, ano siya eh, Catherine Bernardo, no? Catherine, Catherine. no? Nabubulol pa, comedy yun, ha? Catherine Bernardo, parang galing siya ng Going Bulilit. Oh, yun pa, di ba? Going Bulilit, comedies, Comedy skit. skit ng mga bulilit, mga bata. So, yun. Pero, ano yun? Ano naman yun? Opinion niya yun, no? Saka, ang ganda pa rin ni Catherine, kaya hindi ko magawa magalit. Oo, hindi ka. Oo, kahit sa pakinggan, parang mapapa-I love you ka pa rin. Kahit nung nilunga niya ako, nakangiti pa rin ako eh. Tumatawa lang ako nun, pero hindi ako masaya. Oh, tsaka hindi. Pag sumali ka ng isang competition, siyempre, tanggapin mo kung ano yung magiging resulta niya. True. Hindi, kasi yung iba, pare, hindi ako Ganun dapat yung mindset ako. Ayun yung mindset ko eh. Pag sumasali ako, ang sabi ko nga sa PGT, wag lang ako ma-X, okay na ako eh. Oo. Yeah. Okay Kasi yun, medyo masakit-sakit talaga. Yun, Masakit yun. Yung iba namang na-X lang, parang okay lang din naman sa kanila eh. Pero may mga ganun talaga. Diba? Ang purpose talaga is para ma-X gaya nung natulog lang. Parang iba oh. Sa tingin mo, mag-expect ba siya na mayayas siya pag sabi sa patingin ng gagawin mo, humiga, natulog. Baga, hindi sa kanya big deal. Yun talaga. Gusto kasi, lang siguro ng exposure lang talaga. Gusto lang nila lumabas sa TV. Kasi parang, pag ginawa mo namang big deal yun, parang ang pangit naman. Di ba? Parang, may maganda example dyan, si yung sikat na dancer. The man who can be moved. The man who can be moved, di ba? Diba? Parang okay na sa kanya. Diba? Kasi ang tingin ko idea ko lang, tingin ko lang, sumali siya doon para ibenta yung choreography niya na yun, the man who can be moved na. Imagine mo ngayon, nakakuha siya ng mga gigs. Ang dami niyang event, binabayaran siya para hindi gumalaw. Diba? Ayun ang magandang trabaho. Para tumayo lang, bayad ka para hindi gumalaw. Ayun yung ibig sabihin natin na napakinabangan niya yung exposure. Hindi niya kailangan makakuha ng yeses nyo. Hindi niya kailangan umabot ng semifinals o finals. Bakit? Ang gusto ko lang naman magtrabaho eh. Ngayon, nakuha ko yung trabaho, okay na ako. Tsaka alam mo, Brad, pag siya kasi yung talaga na kung masaya ka sa ginagawa mo. Totoo yun. Wala, di ba? Wala akong pakialam. Hindi ko kailangan opinion nyo. Gagawin ko kung ano yung gusto ko rito. Yun. Correct. Yun ang papasesan. Pero parang ano na yan eh, papasok naman yan. Pag mahal mo yung passion mo, kasunod na niya yung pera. Yun. Kasi pag inuna mo agad yung pera, wala eh. Maliligaw ka talaga ng landas kasi lahat ng objective mo, lahat ng pananaw mo sa buhay, gusto mo dapat may perang kasama, which is sobrang mali nun. Dapat passion muna, pagbuti mo yung ginagawa mo, kasunod na yung pera pag naging magaling ka dun sa ginagawa mo. Tama, kasi pag pera-pera, wala na, hindi mo na ayusin yun. Hindi mo na i-improve kasi, pare, kumita na ako. Okay. Pare, hindi, aralin mo to. Hindi, pare, okay na to. Diba? Aralin ko pa yan, mapapagod pa ako. May pera na ako. Puta, may 2.5 na ako, pre, Saan ka lang siya, Baguio? Puta, pare, taga Maynila ka, puta ba? Minutor lang naman eh. 500 lang balikan, gasolina eh. Di may 2,000 siya. Tatlong araw nga lang siya bumiyahe. Pero ito, kalakip nito. Alam ko nag-funny one ka rin eh. Yun yung una kong sinalihan ng TV. Di ba? Yun talaga yung stand-up comedy. Yun. Mainstream. Labanan ng comedy yun talaga. Comedy talaga. Wala kang ibang kalaban, puro komedyante lang. Parang nakasabayan mo dyan sila Nonong Balinan? Hindi, nung una yan. Kasi nung nag-start ako mag-comedy magic, na nag-audition na rin ako dyan. Nung wala pa talaga, hindi pa talaga, sobrang hilaw pa nung act. Nakasabay ko yan, yung mga dating mga idol natin yan, from Comedy Manila. Diba? Nakasabay, pinapanood ko siya dati, na sa show nila, bigla ko nakita na sa audition siya. Sabi ko, ginagawa nito mga to, kala ko parang amateur, ano lang to. James Caraan, diba? Amateur comedy contest lang to. Di nung nakita ko sila, wala na ako kasi bago-baguhan pa lang ako eh. Nakasabay mo ba si Ryan Rem? Sa audition, season 1 si Ryan Rems eh. Season 2 ka? Season 2 ako. So, nung nagkaroon ng season 2, nagkalakas ako yun ng loob sumali, ayun na, sinuwerte na, nakapasok na ako sa TV. Baga, achievement pa rin. Achievement pa rin. Hindi naman importante na lagi kang manalo eh, no? Hindi naman yung hindi importante ang buhay, hindi naman yung laging dapat panalo ka. Puta, importante, nag-try ka. Yun. So, no regrets. Wala kang, pare, dapat sumali ako dati yan eh. The more na sumali ka, panalo ka. No? Kasi hindi ka naman mananalo kung hindi ka sasali. Hindi ka, dapat talaga makaranas ka ng pagkatalo. Doon ka matututo. Matututo ka eh. Tangay na, pare, hindi ako papayag na matalo ulit. Yun, correct. Puta, speaking of PGT, yung Jeremiah, diba? Kung napanood nyo yun, Jeremiah, puta, matigas yun. Paulit-ulit yun.
paulit-ulit ding nanonood. Oo. Di ko nga alam kung bingi ba si Jeremiah o talagang binabaliwala lang yun. Yun ang totoong kasabihan na pasok dito, labas lang dito. Kasi parang 5 season yata siyang sumali. Saka Brad, si Jeremiah, hindi niya alam na stand-up comedian na siya habang tumatagal. Parang nung sumali ako ng PGT, siya ang hinahanap ko eh. Hindi ako magpapapicture kila hindi, pag nakita ko si Jeremiah, kay Jeremiah ako magpapapicture. Mas alamat yun eh. Season 7, imagine nyo, from season 1 hanggang season 6 ata. Season 5. Sa iyo, sa inyo yung season 5, meron siyang 3 years. Ala ka 3 years na. Naawa na eh, no? Napipi ko na eh. Kakanain na kita. Pero diba, baga, Jeremiah, parang wala akong pakialam. Oo. Kakanta ko kahit sintonado ako. Kasi ang aim niya is magpasenta. Na-reach naman yung goal niya, di ba? Wala siyang basher pare ha. Lahat ng tao tuwan-tuwa sa kanya. Yung fighting spirit niya yung inaano doon. At saka minsan, nakala mo kasi, hindi ka nakakatuwa, pero di mo napapansin, marami ka nang napapasaya. Ang lalim ng comedy, mga kaibigan. No? So, akala kasi nila, pag nagpatawa ka lang ng pare, comedian na ako. Oo. May mga ganun, lalo na ngayon. Kasi na host there. May mga magician na, pare, comedian na ako. Bakit? Ginaya ko si Supremo eh. Bakit? Hindi, ginaya ko si Supremo kasi yung PGT, ginawa ko rin yun. So comedian, hindi. Ang pinaka-the best, gawa ka rin ng sarili mo. Gawa ka ng sarili mo identity. Pwede maging inspirasyon ka, then, bawa, Jan, ako si Jan. Pare, pinanood ko si Supremo. Pero gagawa ko ng baga inspirasyon ko lang siya. So, lahat naman tayo nag-umpisa sa gaya eh. Wala namang paggising mo, may gagawin ako. Wala namang ganun. Lahat tayo nag-umpisa sa gaya. Pero habang katagalan, nagle-level up tayo. Binibitawan natin yung gaya kasi nagkakaroon tayo ng sarili nating idea. Nakakaisip ng sarili nating way para tayo makilala. Pero pag naging stagnant ka, yun ang mahirap. Kasi ibig sabihin, nagiging komportable ka na lang dun sa ginagawa mo. O kumbaga nandun na pumapasok yung na okay na to. Pwede na to, pare. Pwede na to. Bakit? Pare, kumita na ako eh. Saka, sa totoo lang, hindi madaling magpatawa eh. Pare, mas mahirap pa nga magpatawa kaysa magpaiyak. Kasi isipin mo lang yung kuryente mong parating eh. May iyak ka na eh. May iyak ka na eh. Ay, mga billings, no? Iiyakan mo na yun. Kahit wala kang emosyon dun sa papel na yun, iiyakan mo yun. Brad, tanga na. Hindi. Talagang nagsabay-sabay. Hindi comedy yun, pero puta iiyak ka doon, Brad. Kaya ang hirap talaga maging comedian at the same time, ipagkukumbine mo yung magic, humor. Hindi siya madali, Brad. Kasi humor, isusulat mo yun. Kung hindi mo man isusulat mo siya sa isip mo. Puta, paano mo ngayon ibabato sa tao? Yun nga papasok yung humor na yan. Kasi, pwede ka magsulat ng comedy. Pwede ka magsulat ng joke. Diba? Aaralin mo yung delivery. Pero, pag wala kang pinaka-importante yung humor eh. Kasi yung humor, yan yung lumalabas sa gitna eh. Yan yung nasasabing nagiging natural yung isang komedyante. Kasi, mapapansin mo, may komedyante nakakatawa kasi nakakatawa lang yung sinasabi niya. Hindi nakakatawa yung sulat. Hindi nakakatawa. Pero, yun nga, nakakatawa yung sulat niya, doon ka natatawa. Pero meron ka naman minsan, matatawa ka, ang babaw lang ng joke, pero tawang-tawa. Delivery, kasi, paano niya dinideliver. Doon pumapasok yung humor na yun. Delivery. Ang galing magdala, magbitaw ng joke nito, ang galing simpleng joke, pero paano niya dinideliver. Na parang nakuha niya yung malaking crowd. Like Odi, semifinals, di ba? Sabi niyong isang judges to na napakaganda ng presentation. Yun. Di ba? So, very pero yung presentation, yun yung nagdadala minsan na kahit sa magic naman eh. Yun naman. Pare, may IDC ako, may IDC din ako. Pare, may ahas ako, may ahas din ako. Doon yung nagkakalaban yan kung paano natin pinapresent talaga. Hindi siya yung, pare, talo ka sa akin. Bakit? 5 ahas ko eh. Yung isa doon, inahas ako. So, yun yung dapat maunawaan din ng mga iba na, pare, pag sinabing comedy, hindi siya yun lang eh. Malalim yan, malalim. Marami siyang may comedy nga, hindi nagsasalita eh. Yun pa, di ba? Diba? Paano mo papaliwanag yun na, comedy yan, pero wala siyang nasabi. Wala siyang nagsalita. Di ba ang comedian? Dapat nagjo-joke. Mr. Bean. Yan, Mr. Bean. Charlie Chaplin, parang walang music lang. Pero kahit kanino mo tanong, pag sinabi Mr. Bean,
Si Roger Naldo, ay, dapat si Roger Naldo lang, halfway. Kaya, puta, kaya, ngayon, kamusta naman yung mga, siyempre, feedback, di ba? Oo. May mga ano yan eh. Kasi kung merong positive na pare, okay yung ginawa mo. Meron ding mga kaya na dapat kasi, hindi ka di ba? May mga ganyang comment. Social media yan eh. Sa akin naman, natuwa naman ako kasi nung pinanood ko yung videos ko, kahit pa paano, sabihin natin, medyo nag-trending yung ako na yun kasi mga page na nag-share, tapos binabasa ko yung mga comment. Pwede ko sabihin, mga 90% wala akong basher. Oo. Walang pangit na sinabi sa akin. Ang pinakapangit lang na sinabi sa akin lagi is, hindi naman magic yan eh. Hindi naman talaga ayun nga, siguro hindi nga nila nag-get. Pero mostly talaga sabi, puro katarantaduan, lap trip ka, gano'n. Ayun yung purpose ko na, kaya ako natuwa, kahit di ako nakapasok, nakuha ko naman yung inilaban ko na, napasayo ko naman yung Pilipinas. Yan naman ang mahirap sa tao, hindi mo na maintindihan eh. Puta, saan ka ba lulugar? Pag masama ginawa mo, magagalit kayo. Masama ka. Pag maganda ginawa mo, masama ka pa rin. Totoo lang. Aminin nyo man sa hindi, puta, napangiti ka doon. May mga tito-tita mo, tanginan to. Dumami na naman nga uli kaibigan ko. Oo. Buti wala, pare, baka may 2.5 ka niya, pare. May show ako sa Baguio, pare. Totoo talaga sinasabi ni Dil na, after mo libot siya, dadami uli kaibigan mo. Totoo. Saka, minsan, nangyayari din yung ganito. Ito naman yung nakakalungkot na part na, pare, ito, stand-up comedian, comedy magician, baka pwede supportan natin. Para at the same time, lahat tayo, puta yung iba, hindi. Pare, tanggapin natin yung Brad? Sa community natin, hindi lahat sila masaya kapag meron tayong gain na konting fame. Minsan makakarinig ka pa dyan na feeling sikat, may gano'n. Kasi, frustration nila yan eh. Sakit ng Pinoy. Sakit ng Pinoy. Lalo sa field na ginagawa kapwa sa performer. Magic, na pag meron kang nakitang lumabas sa TV na imbis na suportahan mo, unang pumapasok sa'yo, inggit. Totoo yun. Kasi bakit? Frustration nila yan na, kaya ko rin yan eh. Tama lang. Dali-dali lang yan. Correct. Sulat ko lang yan. Dali-dali lang yan eh. Pero hindi nila magawa. Kaya, yung frustration na yun, na nararamdaman nila, ibabato nila dun sa performer na yun, na ayaw nilang supportahan. Kasi bakit? Pag sinuportahan na yun, makakatulong pa yun dun lalo sa performer na mag-gain yung popularity na sila ngayon, may iwan palalo. Na imbis na, kaysa supportahan kita, hindi, magsama tayo dito, malugmok tayo parehas. Hindi lahat ng tao ganun ang gusto eh. Parang yan eh. Meron pa nga akong nabasa sa Facebook yung ganyang pansin, matagal ko na ginagawa yan. Meron pa, di ba? Puta na, kakapalabasan sa PGT niyan diba? Matagal mo lang ginagawa, kakalabasan sa PGT. May narinig pa nga tayo sa mga kapwa natin performer na ginaya lang naman niya kay yan eh. Na alam mo hindi naman alam ng tao yun, hindi naman, bakit mo pa kailangan isabihin yun? Diba, ano yung magigain mo pag sinabi mo yun? Na kanina ginaya, ay, ginaya mo lang pala yan, sabi niya di ba, share ka. Di ba? Share ka, ibig na dapat, ano bang madaling sabihin? Congratulations o yung siraan mo? Di ba, mas madaling i-type yung congrats. Keep it up. Keep it up. Kung talaga mo lang. All the best. Di ba? Pare, sana pakainin mo ako ng isang turon ba? Okay? Kesa siraan mo na ang dahil mong sinabi. Saka hindi, pare. Bilib ako sa mga ganyan tao. Pare, pinag-aaksaya ka ng panahon, pare. Puta, yan ang isa sa pinaka-bibilib ka sa mga. Yun, totoo yan. Imagine mo, pare, puta, pagkagising niya ng anak niya, halimbawa 3, uunahin ka niya eh. Putang ina mo nagugutom na ako, wait lang. Re-replyan ko to si Andres eh. Putang, hindi ka nakakatawa, ba't ka nakapasok na? Yung diaper na saglit. Wait na. Anong ulam? Punta ka sa tindahan, utang ka muna. Kasalanan ni Andres to eh. Kung meron mang masipag na maituturing sa mundo, pare, basher. Puta, sila ang pinaka-iba yung dedikasyon nila, pare. Pare, gagawa ako ng 3 account. Babash lang kita. Ibabash kita, pare. Alam mo ba kung ilang minuto ang ina-aksaya ng paggawa ng 3 account? Di ba? Mahaba yun. Isang account na lang eh. Email ka pa. Isang account na lang gawin mo. Parang ilang minutong tatagal eh. Di ba? Marami yan. Ibig sabihin, nag-i-invest sila ng oras nila para manira ng tao. Anong mapapala nila? Wala lang. Hindi naman din sila matutuwa eh. Kasi hit comment yung ginagawa mo. Hindi nakakasaya sa puso mo yun.
nakakadagdag ng inis yun eh. Oo, minsan nagkakos ng sakit yun. Oo, dahil Lalo na pag hindi ka nire-replyan. Oo, diba? Bad trip yun ba? Yun naman yung pinakatamang gawin na Oo. sa mga haters, huwag ka mag-reply kasi pag binreply mo sila, binigay mo yung gusto nila. Oh, yun kasi yung pinaka the best revenge sa mga ano. Oo, wag mo pansinin. Kaya nga, sinasabi ko dun sa ibang performer na lumalabas sa akin, nag-post sa ano, kung ayaw nyo masaktan, huwag kayo magbasa ng comment. Oh. Huwag kayo magbasa ng comment. Hindi dito sa social media pag may hinadamdamin mo, talo ka Oo, rito. talo ka. Talo ka rito. Kasi una-una, hindi mo kilala kung sino galit sa'yo. Eh. Oo. Hindi mo nga masasabi, baka minsan kasamahan mo pa sa isang grupo eh. Wala na ako, marami tayong kilalang ganyan. Marami tayong kilalang ganyan. Hindi mo masasabi, puta na, okay kayo. Minsan, isa yun sa basher mo na parang, tangay na, mas nakakatawa pa ako dyan eh. Yung na madalas mong kainuman. Yung ano, pagtalikod mo, patay ka na. Oo, tangay na, di ba? Tapos, pagdating ng kagibitan, pare, baka may 500 ka dyan. Babayaran ko naman sa'yo eh. Huwag mo na lang sabihin kay ano. Di ba? Parang kilala ko yung tinutukoy mo. Pero madami sila. Madami, hindi lang isang tao. Pwede nga sila magtayo ng club, no? Oo. Sa totoo lang, wala pang ganung page, the Bitter TV. Oh, pwede, oh. Pwede, the Bitter TV. May Better TV. May Bitter TV. Bitter, oh, the bitter. Lahat ng ipopost mo doon. Puro hate lang. Puro hate. Pag may lumabas ka nga kilala, post mo yung mukha, siraan mo. Ayun mo, hayop ka. Bakit mo sinulot yung clown na ano? Show ko yun. Oh, ganun. Diba? Pwede. Oh, pwede, no? Maganda yun. Gusto nyo maglabas ng hinanakit dito kayo mag-post sa Bitter TV. Bitter TV. Oh, diba? Oh, yan. Pero dapat, lagay nyo yung mukha, wag yung parinig. Lagay nyo talaga, oh. Walang dami. Oh, Picture nung galit ka. Picture ng pamilya talaga, mo. Oh. Anak mo, lagay mo doon. Para patas kasi ang hirap sa iba. Hindi patas eh. Oo. Gagamit ng picture ni Goku. Paano ka gaganti? Picture mo yung pagtingin mo sa profile ng basyo, puta super saiyan, matatakot ka eh. Picture ni Eugene. Oh, di ba? Puta, ikaw kayo ganin ako dito. Tangina. Diba? Nakakatakot yan para si Taguro. Oh, di ba? Tangina, 100%. Patay ka doon. Medyo butas ako nito. Alam mo, ang hina mo naman mambash, sabi niya, hindi ko pa nilalabas kasi 100%. Oo. Saka wala pa ako sa mundo ng mga tao. Nasa mundo pa ako ng mga halimaw. Maraming mga umiidolo sa'yo, pare. Hindi man nila sabihin, pero napipil mo. May pangilan-ngilan malamang sa mga panahon na to. May mga nakurot na sa iyong aki. Meron pa dating nag-PPM sa akin na, Sir, kamusta po? Di ko kilala yun. Funny one days. Oh, gano'n. Sir, kamusta po? Okay lang po ba na ginagamit ko yung app niyo po sa show? Ang lakas po kasi sa show eh. Alam mo yung nagamit na bago pinagpaalam. Sa akin, titignan ko, malayo, tiga-probinsya naman. Yeah, pero ang lagi ko rin sinasabi na, okay lang gamitin mo yan sa ngayon, pero dapat pagtagal, makakariit ka ng sarili mong comedy. Kasi bakit? Kapag yung act niya, napanood nila sa TV, sasabihin lang nila, ay, ginaya mo lang yan ganito eh. Di ba? Pangit naman lagi ka masasabihan gano'n na, tama yung sinabi natin kanina. Lahat naman tayo nag-umpisa sa panggagaya eh. Wala naman ka magtatagal dyan. Huwag mong tatambayan, daanan mo lang. Kasi kailangan, habang lumilipas yung panahon, makakreate ka ng ikaw. Kasi kung lagi mo naman ginagawa yan, makikita mo yung system. Meron kasing ano yan eh, merong, formula. May formula yan eh. Kada ginagawa, makikita mo yung formula. Parang pag gumagawa tayo ng joke, di ba? Nandiyan lang naman yung premise, setup, punchline. Yun lang naman yun, di ba? Premise, yung tungkol sa kwento. Sa setup mo siya, para pamunta sa punchline. Ganun yun, pag gagawa ka ng comedy magic. Maaring swak kay Andres, pwedeng hindi sa'yo. May ganun eh. Same mo. Ikaw, comedy magician ka, pero wala akong ginagawang routine mo na sa'yo kasi sa'yo yun eh. Ikaw yun eh. Style mo yun eh. Pag ginawa ko yun sa akin, magiging awkward yun eh. At saka parang hindi ka komportable. Magiging awkward yun eh. May mga ganun. Parang, ikaw ba gusto mo mag Mr. Bean? Di ba? Di ba hindi? Di mo kakamongguloid sa ano. Hindi ka naman, si Mr. Bean kasi bagay sa katauhan. Bawa, isa kang kiddie party magician. Mr. Bean ka ron. Hindi rin pwede, di ba? Paano sabihin sa'yo ng kliyente mo? Uy, boss naman. Hindi ka na namin naiintindihan. Uy, boss, ba't mo naman tinapon yung sauce? Di ba ganun kasi yung act ni Mr. Bean eh. Nagdudumi, nagbabalibag ng gamit. Tatadyakan yung rep. Alam nga naman, tadyakan mo yung... Tadyakan mo yung celebrant, no? Yung setup. Ma'am, bakit? Ma'am, comedian ako eh. Mr. Bean ako eh. Ayun po inspirasyon ko, ma'am. Passion. Parang yung isa sa mga magician na kasama natin na talagang ang binibenta niya is yung talagang parang comedy pero hilarious kasi yung act niya eh, di ba? Talagang sobrang sabi natin yung kengkoy na kengkoy. Pero pag pinapanood natin yung video niya sa mga bata, patok na patok
patok yun. Ganun. Patok na patok kasi tayo yun talaga. Pero ako, hindi ko nabivisualize yung sarili ko na maggaganon ako kasi hindi yun yung comedy na suited para sa akin. Hindi- Sa kanya bagay yun, sa akin hindi. Pag tinalon niya naman yung forte mo, may Oo, hirapan din siya, Oo, di ba? ganun lang yun. Kanya-kanyang Hindi yung forte lang magsaswak. yan. Oo, kanya-kanyang forte lang yan. Na- May kilala ako na kayang pagsabayin dalawang forte. Putang ina, matindi yan. Ha? Ay ba, yung magic na walang daya ko, hindi lang. Oo. Pero, may confetti. Kaya niya, pare. Oo. Dalawang forte na pagsabay. Pare, financial problem lang tawag yan, pare. Hindi na yan pa. Iba kayong passion sa financial problem. Pare, pag financial problem, tangina, okay yun Patay sa akin yan. Pare, tissue. May, May lakas, oh. sakto, masusubukan ko kayo. Meron akong gig sa patay eh. May show. Pare, may show ako 1-3. Tissue. Ayan, Tas punitin mo. dugtong ko yung kayong dress, correct. Diba? Patas Patay wag na, pre, kaysa bumila ako ng parasol. Diba? Ito, ano lang, sketchpad lang. Pare, bumili ka sa palengke, yung 35 pesos, 50 pieces na 50 page ng sketchpad. mahal yun. Mahal Bili ba ka yun? ng yellow pad, magkano lang eh. Yellow pad dos eh. Di ba? No, yellow pad dos eh. Nagtipid ka pa mo. 2 piso, 3 sais. Oh, 3 show yun. Bawi ka, bro, di ba? 1-2 eh, no? 1 pentel pen, 20. 20, ganun lang, 20. 10 yata, pag sa mga Musliman. Yung mga ilang gamit, tuyo na. At least, doon mo naman. Doon lang naman eh. Tawag na, reusable. Di ba? Ako, nag-SpongeBob ako. Sa akin, nung PGT days ko, hindi ko yun sinasadya eh. Na mag-ganon eh. Pero, nag-swak siya. Ilang audition din ako dyan, sa PGT, mula season 1 hanggang Mula season na Oo. ka? Ayun pa yung Alakim. pinupuntahan ka sa bahay para hindi talaga Pagka, hahanapin mo rin talaga kung baka hindi mo patay. Ay, patay mo yun. Yung iba na mga nangangarap, kaya mo wala ng pag-asa kasi malay mo, bukas ikaw naman. Hindi naman may yan eh. Umiikot, parang ang buhay natin na kamay ng orasan yan eh. Dadating yung oras mo eh. Wala ka pang sa alas 12 ngayon, baka nandun ka sa alas 6. Puta, imagine mo season 7 ka na sumali. Puta, ilang season ng PGT? 7. Ito, diba? Ito yung pinalampas Ibig ko. sabihin, yung 6, hindi mo pa yung time. Oo. Hindi ako na-encourage sumali. Oo. Di ko salihan to. Hindi mo pa feel, di ba? Hindi ko Parang, feel. tangina. Ngayon, feel ko na kasi tingin ko parang ito na yung last season ng PGT na eh. Baka wala na kasi season 8 eh. Baka sa season 8 lang ako, biglang iyan na sila. Wala na pong season 8. Sayang. Baka isara eh. Sayang. Pasaran na pala to. Hindi Ibig ko sabihin, sinalihan. Hindi ka pa rin pumasok doon sa pagsisisi. Nakasali ako dyan. Kasali ako, ba? Pare, 3 yes. At least naka 3 yes ako. Hindi ako na-ex, di ba? Na ex, Kinopya mo nga ako eh. Hindi mo lang sinabi. Diba? May mga ganun eh. Pero kasi maraming Naka-tailcoat ka nga, tapos nagma-mind reading ka ng correct eh. Utang Hindi, at least pandagdag sa show. Pamahaba yun eh. Parang, pare, putay parasol ko, 8 lang. Pare, 30 minutes ka eh. Nasit ko, mo yung bond paper. May tissue ba dun sa May tissue ba sa CR? Yung SpongeBob, basahin mo na. Basahin mo na. Bakit? Putang nasa 20 minutes pa lang tayo. 10 minutes pa. Yung tissue, sir, ilan tatagal? Mga 5 minuto. Doon ka sa likod, sa lumiyahagis ko. Sir, hindi mo naman na-practice. Napanood ko yan. Kaya kong gawin yan. Madali lang yan. 1, 2, 1, 2, 3 lang yan eh. Delivery talaga. Minsan delivery. Kasi, marami na rin, ako sa tingin ko, ang dami nang gumagawa ngayon. Marami na. Napanood ka, putang ina. Kasi dati naman, di ba, nung tayo pa lang nag-uumpisa ng interactive na comedy, wala, di ba, sinasabi nga nila sa atin, hindi naman pambata yan, hindi naman na yan eh. Magkakashow ka ba niyan? Di ba, kakashow ka ba niyan? Nung pagtagal, nakita nila na, puta, bili mo, isang case lang dinadala natin, kung maabot tayo ng 40-minute show, ganun lang kaliit. Kasi, di ba, ganun kabisa yung interactive magic. Pero dito sa Pilipinas pa rin talaga, hindi pa rin talaga siya totally tinatanggap kasi dito, ang gusto ng kliyente, masasabi ng sulit yung bayad kapag sobrang dami mong dalang gamit. Na parang, ba't kita babayaran ng 10,000? Isang box lang yung dala mo. Itong, ang lalaki ng mga kahon, may mga rabbit pa, may mga ano pa. Minsan kasi ako naniniwala naman ako na hindi sa gamit yan eh. Oo. Hindi sa gamit. Kasi, imagine mo, for example, si Piolo Pascual, babayaran mo ng mga 300K, for example lang yun Pare, kakanta lang yun. Isang kanta. Kakanta lang yun.
Na cover song pa, hindi pa niya original. Papapicture, Oo, 300 yun. Wala. Puta magician, patatawanin ka ng mga 2 oras, ang oras, kaya eh. Oo, di ba? Magkano lang naman babayad mo, wala pa sa... Wala ba? Sabi mo na pinakamababa na 5,000. Oo. Putang ina, di ba? Oo. Pag medyo may pangalan. Pero hindi aabot ng 300k. Hindi, walang Sulit ganun. ka eh. Wala pang magician binabayaran 300,000 dito sa atin. Oo. Wala pa. Pero imagine mo, bakit ganun yung ibang mindset ng iba? Wala ka namang boombox eh. Oo. Tatlo lang kain mo, ba't 2.5 ka? Di ba? Di ba? Para sa mo, 6 lang oh. Parang, hindi ako, ewan ko lang sa iba, or, Hindi, yung paglalaban natin kasi kailangan nga natin magkaroon ng makakreate tayo ng sarili nating pangalan na ang binabayaran na sa atin pare, hindi na yung show natin, binabayaran sa atin yung pangalan na natin na kaya tayo kinukuha ng kliyente kasi talagang gusto talaga tayo yung gustong lumabas doon sa party niya. Kaya doon napapasok yung value mo na bakit ka mahal? Kasi may value ka eh. Kesa doon sa iba. Yun yung nilalaban natin ngayon. Ako, gaya ko, yun nilalaban ko na bakit ako hindi ako tumatanggap ng children's party? Kasi hindi ko yan forte. Ang magic ko is for adults. Corporate. So, pwede din naman ako sa bata kasi wala naman akong bastos na magic, wala naman akong ano. Pero mas nakaka-appreciate kasi ng magic ko is talaga yung mga adults. Kasi sa children's party, kailangan talaga natin yan. Kasi may kalapati tayo, may rabbit tayo. Kasi yun ang gusto bata ng mga bata. Bata. Hindi pero, yung... pwede ko naman gawin yan, pero ayoko eh. Ayoko kasi kaya ko naman mag-entertain ng 100 katao dun sa act na ginagawa ko. Saka easy access lang bumili ng props. Ang bata naman sa patin, batang manonood sa'yo, 10, 20 lang. Tapos 80 matatanda. Pag napatawa mo, hindi mo yung mga bata, sakto lang, yung 80 matatanda, napatawa mo, edi lamang pa rin yung sa survey na, okay ka pa rin. Kasi 80 yun eh. 80/20 lang yung ratio mo yun. Tsaka most of the time, makukuha talaga sa'yo, mami. Yun, di ba? I-request ka man ng bata kung ayaw naman ng mami. Oo, di ba? Wala rin siyang... Yung parents pa rin naman mag-a-approve yan eh. Ay, wala naman pera yung bata. Mami pa rin. Tsaka totoo naman, ang mga bata naman sa party, nanonood ng magic yan. Sabi mo, ang magic show mo, 40 minutes. Hindi naman tatagal din yung bata na sa harapan ng pote, aalisan din yan. Tapos silent ka? Oo, aalisan din yan. Babalik din yun sa upuan ng nanay nila pag nakatapos na silang manood. Kaya nga, ayun ang pinaka-importante talaga, makagawa ka ng ikaw lang ang meron. Magiging maganda kasi yung marketing mo dun eh. Kaya yung mga manonood makikinig nito, tama yung sabi ni Brad na gumawa kayo ng way na maging kayo. Na yun yung babayaran dahil kayo. Wag yung binabayaran kayo dahil kinokopya nyo lang yung effective na act nung napanood nyo. Like for example, magkakapit bahay kayo, may IDC to, may IDC to, may ID. Pare, may dubbook yun. Doon tayo sa dubbook. Yun yung magiging ano eh. Iba yun eh. Pero, with all due respect naman sa iba na parang, pare, ito yung income na, ito yung source of income namin. Wala kaming pakialam. Okay yun. Namin mo talaga. Yun talaga. Pero kami, yun lang ang ma-advise namin siguro na lalabanan mo talaga yun. Kasi lalabanan mo kasi kung pare-pareho nga kayo, yung marketing, magiging ganun lang. Iikot lang kayo dito. Kasi tapos ending, pag wala kayong bago, magsisiraan kayo. Mag-aaway kayo. Mag-aaway kayo kasi wala na eh. Paulit-ulit lang kayo. Nauubusan kayo ng kliyente. So, para hindi kayo mabusan ng kliyente, magpa-process of elimination ngayon. Magsisiraan kayo ngayon para yung kliyenteng isa, ikaw na lang mapipiliin kasi lahat to nasiraan mo na eh. Parang anong nangyayari niyan? Dito ko sa door number 1. Magkano ka? 8.5. Door number 2. Magkano kuha nyo? 8.5. 7.5 sa akin. Babalikan kita. Puta na hanggang sa pinakadulo. 1.5 na lang. 1.5 na lang. 2.5 mo naman, pre. Yung 2.5 kasi may kasama ng catering yun. Pero kung may sarili kang identity, may marketing ka na, ma'am, kaya ganito yung price ko. Kasi, kung hindi nyo mapapanood tong act na to sa iba. Ito yung ano ko. Ngayon, kung hindi mo pa rin kliyente na may problema. Ganun lang yun eh. Kasi parang pinibenta mo lang naman yung sarili mo eh, na bakit ba ang Jollibee mas marami pa rin siyang customer kaysa mga mamahaling di ba? Tsaka hindi kasi maraming magic is my passion. Parang ang hirap. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Magic is my passion. Paano malalim na word yung passion ha? Magic is my passion. Bakit? Kasi meron akong ganito. Ibig sabihin kasi ng passion, ano na ba yung nasakripisyo mo para dyan sa magic na yan? Para masaya yung passion mo. Wala rin eh, di ba? Wala.
binibili mo lang lahat eh. Oo, hindi. Ang tamang word doon, magic is my hobby. Hindi passion. Magic is my source of income. Magic is my work. Oo. Di ba? Oo. Kaya na ibang trabaho mga magician dito. Di magic na. Kaya pag walang show, iyakan eh. Siraan tayo. Oo. Pare, hindi. Dapat talaga kung gusto mo talagang magkaroon ng magandang marketing, magandang event, no? Makakuha ka every Saturday, Sunday. Feeling ko, iibahin mo talaga, no? Oo, Makaramdam ka na eh. Kasi hanggat di ka nakakaramdam, wala. Dapat magkaroon ka ng ganong na puta pare. Dapat lagi tayong gutom. Para gumawa tayo ng paraan, paano tayo makakakain. Kasi kapag okay ka sa laging dilata lang, wala na. Hindi ka nagagalaw eh. Hindi ka nagagalaw. Okay na ako dyan. May dilata pa ako eh, pre. Yung iba, malakas lang pag bare months. Oo, di ba? Pagdating ng January, bentahan ng props. Puta, di ba? Bare months. Tatawa ko eh. Ginagawa lagi sa'yo yung mga magician. Yung magpo-post, wala na akong boses, may show pa ako bukas, 4. ganun yabangan eh. Na, kamusta? May mga boses pa ba ang lahat? Bare months. Ang ganda ng mga show. Kailangan ko na ng pahinga, fully book na. Ganun. Pagdating ng January, for sale, floating table. 2 times lang nagamit. Paano naging 2 times nagamit? Eh, puta, 4 yung show Sabi mo mo, nung wala ka lang ang boses eh. Pinaglolo ko ako nito. Ubus yung pera. Tapos, January pa na, nagbebenta na ng props. syempre, investment din. Kailangan din yun. Yeah. Tingnan mo yung suot mo, baka hindi na bagay sa'yo. Yun. Di ba? Ang dahil mong bililing props, hindi ka bumiling salamin sa bahay, no? Oo. Hindi bagay pa ba sa akin to? Yung chalego ko, puta kita na yung chan ko ah. Oo. Sa mga nagsisimula, pwede yun. Pero pag medyo may taong ka na, puta, medyo naman. Saka pinakamagandang ini-invest ng magician, skincare. Oo. Aminin naman natin, ang dami natin nakikita na ang dugyot talaga ng itsura. Alam mo yung, hindi mo kang magician eh, nakakatakot eh. Tsaka speaking, no, merong ganyang magician. Puta, ang lakas ng booking niya. Hindi ko alam kung bakit eh. Lagi talaga siyang putang ina, pa-legit check po nito. Ang dami yung booking, natapos yung mga kasunuran niya, magagaling naman. Hindi ba na Marami ding props. Baka magaling marketing niya. Yun nga ang iniisip ko talaga. Nag-uusap na kami niya, no, mga tropa na, parang lagi may booking to. Maganda yung marketing niya. Pag pinanood mo naman, basic lang. Same sa mga. Pero bakit ang dami niyang booking? May ganyan, natutunan ko rin sa lecture ni Dale na meron siya kasi mga 90% daw, 80% ng client niya is direct lagi. Bihira lang yung pinapasa sa kanya, laging direct. Booking. Pag nakikipag-usap talaga siya, meron agad siyang sinesend na magandang portfolio talaga na talagang, alam mo yung pag tinignan ng client, parang ikaw, di ba, pag meron kang yung kailangan mong pirmahan, basahin mong bago mong pirmahan, yung mga application, di ba, binabasa mo ba? Hindi, di ba? Siyempre, Pirma na kaagad. Parang ganun yung style na, sa sobrang ganda ng portfolio mo, yung kliyente, tatama rin ng barahin. O ba ganun palang impressive na. Kailangan meron tayong ganun. Kasi, meron din tayong mga kilala. Sa text pa lang, magkano tali mo? Bigay agad ng tali. Oo, wala ka man lang ibibigay na, o pera mo muna, baka tumaas pa eh. Minsan ang kliyente, ayaw nila nang binibentahan sila eh. Oo, pero mas maganda pakita mo na, para magmukha kang professional lalo. Wag yung oo ka na, okay ka ba ng ganito? Si George Mamulok nagturo nito eh. Okay ka ba ng gantong date? Kahit okay ka, ang lagi mo daw isasagot, wait lang po ma'am, i-check ko po yung calendar ko. Balikan ko po kayo. Pero kahit wala kang gagawin naman, mas balikan mo siya after mga 10 minutes. Ay, sorry ma'am, check po yung calendar ko. Actually, meron po ako naka-pencil book ng ganyang date, pero wala pang down payment. If you want this date na i-block ko, agree po kayo na mag-send sa akin ng down payment para ma-block ko. Parang ganun eh. Blapan lang yan eh. Perfect sa marketing. Oo, blapan lang yan. Wag kang magpapamukha daw sa kliyente mo na wala kang ginagawa. No, kakatanong, okay ka ba to? Okay po. Big sabihin mo, wala kang booking, walang show to, di ba? Bakit kaya? Show to, Parang dating sa kliyente, i-book na natin itong taon to kasi busy to. Baka maunahan pa tayo. Meron din naman kasing kliyente, nagbe-base na lang talaga sa presyo. Yun. Yun yung mga namamalengke. Sad reality, pero tangina, pinakita mo lang kung gaano ka galing. Puta, pinalutan ko yung mundo. Tapos yung reply sa'yo, wait, tanong ko sa asawa ko. Sige, matagal pa naman. Reply mo, ma'am, gaano katagal? Handa ako maghintay. Ma'am,
ano po ba, gano'n po ba tagal yan? Pwede po pasend muna kahit 100 lang para lang po doon sa pagod ng usapan natin. Ang ina mo, ang haba dahil mo siya, matagal pa pala yan. Sana sinat mo ko nung malapit na. Puta na, naikwento ko na yung buhay ko sa'yo Ay, eh. puta, meron pang masakit, pre. Sige, lima kasi kayong Yung kausap kausap. ko. So, titingnan ko kung sino yung pinaka-the best na budget sa inyo. Ito ganun na papasok ba? yung siraan. Ilagay po yung 4 na kausap ko. Sasabi ko mga ugali ho yan. Ay, si ano? Puta, nagnanakaw ng sabon yan. Ay, ma'am, nako. Yung anak nyo, layo-layo nyo. Oo, layo yan. Manyak yan. Oo. Tama. Okay na po, ma'am. Dalawa na po na siraan ko. Sino pa po yung dalawa? Si ma'am, ayun yung nagnakaw ng motor eh. Oo, yun. Pero yung motor nung daddy. Yung muna ng daddy. Inuwi niyan. Bakit? Hindi sila binigyan ng tip. Ay, ganun? Okay. Etong isa. Ay, magnanakaw din yan ng mami. Tapos nag-reply sa'yo, mami, hayop ka, anak ko yun, ha? Parang, at kailangan mo talagang gumawa ng sariling ikaw. Oo, yun nga. Pagandahin mo yung marketing mo. Sarili mong image. Hindi naman kami malalakas ng show, hindi rin kami mayaman, pero parang Kaya nga tayo show eh. based lang sa mga experience. Kaya nga nagpa-podcast tayo ngayon. Wala. Sa mga baka po mapansin nyo, matanggap din po kami ng booking ha. Nagpe-perform kami, ha? Hindi na po vlog. Vlog, wala nang masyadong kita. Wala nang kita, Yung iba, mga naghihirap na rin nakakilala namin. Iba, nag-away-away na ulit. Dahil sa views, ha? So, pero walang masama mag-vlogs. Oo. Lahat naman, open naman dito, di ba? Pinaka-the best na advice ko nga, kung magbablog ka, gusto mo mag-viral kinabukasan din, burahin mo pamilya mo sa Facebook. Siraan mo, anak mo, post mo sa Facebook, asawa mo, awayin mo, kasi ayun ang pampaviral yun. Ganun. Kunyari, gawa kayo ng content na asawa mo, nahuli mo ng lalaki, ng babae, ganun. Content ka na. So, mamaya, viral ka na. Tas, Wala ka nga lang kita. kasi marirestrict ka eh. Brad, baka may gusto kang invite sa mga upcoming show. Ayun lang, sige, kung gusto niyo pong mapanood ako sa aking mga upcoming show with the Comedy Crew, puntahan niyo lang po yung page namin, www.thecomedycrew.com, then www.alexcalia.com. Nandun po yung mga namin, mga schedules ng shows namin around the metro. Then follow niyo yung page ko, Anthony Supremo Andres, then yung Facebook page ko rin na isa, yung Andres Anthony, ang Supremo. Nandun lahat yung event. Alam ko, nagtatato ka rin. Ayun din, nagtatato rin po ako. Pero this time, medyo kasi busy-busy. Wala pang time sa pagtato. Pero eventually, babalik tayo sa pagtatato ulit. Kurachi Films. Kurachi Films, kung buhay pa. Buhay pa. Busy lang po yung buong team. Pero yun nan, follow nyo rin, Kurachi Films, para sa mga gusto nyo mga good vibes na mga comedy sketch. Tsaka napakaganda ng ng mga video na yung mga basta ang ganda. Lalabas ka doon, pare. Bababa tayo ng Batangas. Ang ganda ng mga setup, no? Kasi that time di ako dami ko rin ginagawa. So ngayon wala na akong ginagawa. So ibig sabihin, pwede na. Pero Kurachi isa siya sa pinaka yung ganda nung kuha. Mga angle. Yun ang pinuproduce namin, yung quality content. Hindi lang siya basta pare videoan mo ako. Walang ganon. Pang movie. Kung visit kayo dun sa page nila, alam ko meron din YouTube channel. Meron din. Kurachi Films din. So, ayun, sa mga mahilig magbilyar, may mga tournament kayo. Nagpapa-tournament din ako. Then, this time, kausap ko na si Kuya Mon, Solomon Yap. Gagawa kami ng first ever DB Magic Shop 10-ball billiard tournament, Interclub. Dito lang din sa Manila lang. Interclub na Inter Magic Club na talaga to. Sponsored na siya ng DB Magic Shop. So, makukumpleto natin yung lahat ng mga representative ng mga different clubs dito sa Manila. So, yan, abangan nyo yan. Abangan nyo yan. So, yun. Salamat din sa pagtambay ngayong araw, no? Dito sa maiksing kwentuhan namin ni Anthony Andres, aka Supremo. So, subaybayan nyo to mga brother at marami pang mag-guest dito sa podcast na to at I hope na nag-enjoy kayo ngayong araw. Maraming salamat. Peace out.